Hello, kumusta mga kaibigan sa buong mundo? At bumabalik na naman tayo sa vlogging kahit papano, side pag may oras lang naman. At papunta tayo sa ating hanap buhay. Ngayon ay ang petsa natin ngayon ay March. Ano ba tayo, kuya? Ash Wednesday ngayon, March 5. Okay, March 5 ngayon. March 5, okay. So dito sa Metro Manila ay mga nasa ikawalo ng umaga, 8 AM. Ayun. So good morning sa mga kababayan natin na nandito lang sa Pilipinas at yung mga nasa Hong Kong, Singapore, Japan, yung malapit lang sa atin ng mga time zones. Magandang umaga sa inyo. Yung sa iba naman na ibang time zone, sa inyo siguro good evening na ngayon. At yung iba naman ay good afternoon. Ayun, sana nasa magandang kalagayan kayo, nasa magandang kalagayan tayo lahat. Yun ang ating ika nga wish natin para sa lahat na nasa mabuting kalagayan tayo. Ngayon ayun, maingay na ngayon ang politika, mga survey. Kanina lang narinig ko yung patalastas para kay Pong Revilla. Nako, marami sa inyo dyan na may gusto ng budots, ano? Ewan ko sa inyo, gusto nyong bumoto dahil magaling sumayaw ng budots. Si ano nga yung kay Ramon Revilla, yung Cap. Siya si Cap, ano ba yung ano niya? Palabas sa TV dati. Oh, Cap Amazing Stories. Ayun, yun. Cap Amazing Stories. Okay. Anyway, hindi naman tukol doon sa ano natin. Hindi muna ako ngayon, maiba muna ako ngayon, hindi muna tukol doon sa politika sa Pilipinas. Although itong ang circus na nangyayari dito ngayon sa politika natin ay dahil nga sa ating presidential system. Kagaya ng nasabi ko na last time, maganda kasi sana kung parliamentary form, kasi para hindi puro papugihan. Kasi sa parliamentary form, ang pinag-uusapan karamihan ay hindi tukol sa sa tao, kundi tukol sa plataforma. Ay nako. Anyway, i-discuss natin 'yan sa susunod na mga vlog natin. Ngayon muna, yung mainit lang muna na issue ngayon, yung tukol sa kay Trump at saka kay Zelensky, yung nangyari na meeting nila doon sa White House. Medyo maiba muna tayo, hindi muna tayo dito sa Pilipinas. Doon muna tayo sa world news, kasi nga yung nangyayari sa labas kasi may epekto din sa atin eh. Lalo na yung pag si US, ang mga ma-impluwensya ng mga bansa sa atin, US, China, mga ganyan. Pagka umutot yung mga yan, naamoy natin talaga malaking epekto sa atin. Ayun, yung US naman, si Trump may meeting sa White House with Ukraine President Zelensky nung kailan lang. Siyempre yung Ukraine ay nanghihingi ng patuloy na suporta galing sa Amerika sa kanilang pakikipaglaban sa Russia. Alam naman natin yung Russia, mga 2 taon na sinakop yung ibang teritoryo ng Ukraine. Muntik na nga nila sakupin yung buong Ukraine. Yun nga lang, naagapan lang. Medyo stalemate silang ngayon. So ang nangyari doon, parang hindi magkaintindihan ng pananaw yung dalawang grupo. Medyo hindi ko rin totally mabiblame si Trump. Medyo may mali din yung si Zelensky, kasi ano siya napikon siya kay JD Vance, yung Vice President. Pinatulan pa niya yung sinabi ni JD Vance. Dapat siguro inano na lang ni
Ah, kumbaga parang sinakyan na lang sana ni Zelensky yung ano ni JD Vance. Importante doon sana yung relasyon lang naman nila kasi ang malaki rin naman na ang malaking part ng American public naman ang may gusto na pagpatuloy lang yung suporta sa Ukraine. Dapat hindi siguro napikon si Zelensky at nang sa ganun ay tutulungan pa rin sila ng US. Hindi man matitiis ng US yan kasi pangit din naman kung pabayaan lang ng Amerika yung Ukraine, di ba? On the other hand, ako consistent naman si Trump negosyante itong tao na to, ayaw niya ng malulugi. Bigay sila ng bigay sa Ukraine. Di ko alam kung tama yung naalala ko, $300 billion na yata na ang worth of weaponries napadala nila doon sa Ukraine. Grabe. Tama naman si Trump. Kung wala yung suporta ng Amerika, baka wala na, tapos na yung Ukraine. As of now, tama rin siya. Being a businessman, si Trump ay gustong kumuha ng concession kay sa Ukraine. Gusto niya na yung suporta nila, military support na binibigay or military aid na binibigay kay Ukraine, gusto niyang makahingi ng concession, yung mineral rights, yung rights na bigyan ng American government or American companies na rights na magmina sa mga natural resources ng Ukraine. Mukhang hesitant doon si Zelensky kasi nga parang ang apektado diyan dito yung mga mana ng mga kapwa-apuhan ng mga Ukrainians. Ayun, yung medyo sorry for the word, pero pwede ko sabihin na medyo magulang talaga to si Trump he's just sabi nga, make America great again or MAGA. Gusto lang naman nilang itayo uli ang Amerika kasi medyo baon sa utang din tong Amerika, mismanage din nila yung gobyerno. Tama naman si Trump na yung Doge ba yon, yung si Elon Musk, nilagay niya sa Doge. Para sa akin tama yun na para reduce yung bureaucracy at yung mga spending sa Amerika. Less government should be the order of the day, tsaka reorganize yung American bureaucracy. Para sa akin yun hindi yung gastos ng gastos lang, walang katuturan, nababaon lalo sa utang ng Amerika. May implication kasi yun sa standing as a superpower in the long run. Imagine ng Amerika ngayon malaki ang utang sa China, sa China of all countries, China siya malaki ang utang. So ayun ang ano ngayon, so after ngayon na nangyari yon, nakikita ko scenario diyan at parang yun naman ang gusto ni Trump na mangyari din, ay dapat yung European countries, kasi sila naman ang directly affected din sa nangyari sa Ukraine-Russia war, kasi katabi lang nila, lalo na si Poland. So dapat lang naman talaga na mas lakihan nila yung kanilang suporta para sa Ukraine. Ayun, tama sila doon kasi si Putin isa pang bagulang isa pang bagulang na nagkakamkam ng mga lupain kalaki-laki ng Russia. Gusto pa talagang manakop ng ibang bansa. Ay nako, ang ganda-ganda ng takbo ng Russia dati, nasira dahil sa kanya. Ayun, so yun lang. Yung mga European countries should be doing more share sa suporta, sa burden ng pagsuporta sa Ukraine sa giyera nila laban sa Russia.
Especially Germany, France, siguro kung sino yung may mga kaya. Yung Poland naman ngayon, malakas ang ekonomiya ng Poland, yumayaman na talagang din ang Poland. So they are in a position to help Ukraine sa kanilang pakipagdibaan sa Russia. So yun lang po, good luck sa atin lahat. At si Trump naman gusto rin naman lang din ng kapayapaan, gusto rin ma-stop. Yun nga lang, ang problema lang doon, parang pinagbibigyan natin si Putin na hinto ang giyera, basta yung kanyang nakamkam na territory, hawakan lang niya. Parang status quo. Ay nako, parang mahirap din kasi yun eh. Hindi kasi lasting peace ang mangyayari diyan eh. Okay. So yun lang, parang yung tama na si Trump na gusto mag-peace, yun nga lang medyo ibahin lang siguro yung approach diyan. How to hindi ko alam kung paano gagawin nyo dyan. Kung sorry ewan ko lang kung wala sa picture si Putin, baka babalik sa normal yung yung takbo sa Russia. At siguro mag-withdraw ang mga Russian forces doon sa occupied territories nila dyan sa Ukraine. Siguro ganun, ewan ko lang. At magkaroon ng kapayapaan. Ay nako. Okay. So hanggang dito lang po, at sa sunod ulit tayo na pagkakataon na makapag-vlog. Salamat po.